nakakabahalang paglala ng digmaan. US at Israel nagpapasabog sa Yemen, Gaza at Lebanon. Ang patuloy na tensyon sa Middle East ay muling sumiklab matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Israel, United States at mga militant groups tulad ng Hamas at Houthi rebels. Mula sa Gaza hanggang Yemen ay lumalawak ang labanan na nagdudulot ng matinding epekto sa mga sibilyan at pandaigdigang seguridad. Habang patuloy ang sagupaan, ay maraming bansa ang nangangamba sa posibleng paglala ng sitwasyon na maaring humantong sa mas malawakang digmaan sa rehiyon. Kaya ang tanong ngayon ay, ano ang magiging susunod na hakbang ng mga bansang sangkot? May pag-asa pa ba para sa kapayapaan o lalo pang titindi ang hidwaan? Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Noong nakaraang linggo ay muling uminit ang tensyon sa Middle East matapos magsagawa ng sunod-sunod na pag-atake ang Israel Defense Forces o IDF sa Syria, Lebanon at Gaza. Ngunit ang pinakamalaking hakbang ay ang malawakang pag-atake ng United States sa Yemen bilang tugon sa patuloy na banta ng Houthi rebels. Nagagamit sila ng ballistic missiles laban sa Israel. Ayon sa mga ulat, hindi bababa sa 13 katao ang nasawi sa unang bugso ng pag-atake, habang patuloy pang dumarating ang mga balita tungkol sa lawak ng pinsala. Isang mataas na opisyal ng Amerika ang nagsabi na ang mga strike na ito ay malinaw na babala laban sa Iran. Samantala, nagbigay ng matapang na pahayag si dating Pangulong Donald Trump na nagsabing, tapos na ang oras nyo. Ipinapakita nito na handa siyang sumabak sa isang mas malawakang sagupaan sa rehiyon, ngunit may pangamba rin na maaaring gumanti ang mga Houthi sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga missile papuntang Israel. Bukod sa Yemen, naging target din ng United States ang iba pang grupong may banta sa seguridad ng rehiyon. Isang high-ranking commander ng ISIS ang napatay sa isang operasyong isinagawa ng US Special Forces. Isang matinding dagok sa isang teroristang grupong patuloy na nagpapakita ng presensya sa Iraq nitong mga nakaraang buwan. Kaugnay din nito, sa Gaza Strip ay matagumpay na binura ng IDF ang isang grupo ng mga teroristang Hamas sa Beit Lahia. Ang grupong ito ay responsable sa paggamit ng drone laban sa mga puwersa ng Israel. Ayon sa ulat, isa sa mga napatay ay sangkot sa madugong pag-atake noong October 7, habang ang iba ay nagpapanggap bilang mga mamamahayag upang makalusot sa mga operasyon ng militar. Sa gitna ng mga pag-ataking ito ay nananatili ang pangamba kung paano tutugon ang mga grupong tinamaan ng strike. Habang iniiwasan ng mga bansa ang isang ganap na digmaan sa rehiyon, ay malinaw na ipinapakita ng Amerika na handa silang kumilos upang mapanatili ang kanilang impluwensya at protektahan ang kanilang mga kaalyado. At noong Sabado ng gabi ay nagpatawag ng emergency meeting si Prime Minister Benjamin Netanyahu kasama ang kanyang gabinete upang talakayin ang pinakabagong kaganapan sa negosasyon para sa pagpapalaya ng mga bihag. Sa kabila ng patuloy na pagsisikap ng United States Envoy na si Steve Witkoff, ay wala pang karagdagang hostage ang naililigtas. Nag-alok naman ng Hamas na palayain si Idan Alexander, isang American-Israeli, at ibalik ang mga bangkay ng 4 pang bihag na namatay sa kanilang kamay. Ngunit ayon sa gobyerno ng Israel, hindi ito sapat. Ipinag-utos ng mga leader ng Israel sa kanilang team na ipagpatuloy ang negosasyon upang mailigtas ang 11 pang buhay na bihag. Samantala, sinabi ni Witkoff na hindi makatotohanan ang mga hinihingi ng Hamas, dahilan kung bakit patuloy na natitigilan ang usapan. Ngunit ayon sa ulat ng Saudi-owned na Al Arabiya News Portal, nagbigay umano ang administrasyong Trump ng ultimatum sa gobyerno ng Lebanon at sa kanilang hukbong sandatahan na alisin ang presensya ng Hezbollah sa southern Lebanon o bibigyan ng pahintulot ang Israel na gawin ito sa kanilang paraan. Kasabay nito, patuloy na isinusulong ng United States ang direktang negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon upang mapanatili ang diplomasya at maiwasan ang mas malawakang labanan. Habang patuloy naman ang tensyon, malaking katanungan ang bumabalot sa magiging tugon ng mga bansang kasangkot. Ano ang susunod na hakbang? Magkakaroon ba ng kasunduan o hahantong ito sa mas matinding sigalot? Ngayon ay tatalakayin din natin ang mga resulta ng kamakailang pagpupulong ng Russia, Iran at China. Sa kabila ng matinding pressure mula sa Washington at Jerusalem ay lumalakas ang ugnayan ng Iran sa Russia at China na nagpapahina sa bisa ng mga parusa ng Amerika.
Nagbabanta si Pangulong Donald Trump ng mga military actions laban sa Iran upang pigilan ang kanilang pagsusumikap na makakuha ng mga nuclear weapons, habang nag-aalok din ng posibilidad ng isang kapwa kapaki-pakinabang na kasunduan. Bukod dito, gumawa ang Israel ng isang offer sa Syria na ikinagulat ng marami. Tinalakay ni Defense Minister Yoav Gallant ang plano ng Israel na panatilihin ang presensya ng kanilang puwersa sa southern Syria nang walang takdang panahon upang matiyak ang seguridad at demilitarization ng rehiyon. Ang hakbang na ito ay naglalayong protektahan ng northern border ng Israel at pigilan ang mga potential threats mula sa mga extremist groups at Hezbollah na suportado ng Iran. Gayunpaman, binabalaan ng mga eksperto na ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng matagalang pagkakasangkot ng Israel sa rehiyon, nakahalintulad ng kanilang dating occupation sa southern Lebanon. Samantala, isang makasaysayang kaganapan ang naganap kamakailan kung saan halos 100 Syrian Druze ang tumawid sa Israeli-controlled Golan Heights upang bumisita sa isang relihiyosong dambana. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada na nagkaroon ng ganitong pagbisita na nagpapakita ng patuloy na ugnayan sa pagitan ng mga komunidad ng Druze sa kabila ng mga hamon sa rehiyon. Samantala, noong Sabado ng gabi ay nagsagawa ang United States ng malawakang airstrikes laban sa mga target na kontrolado ng mga Houthi sa Yemen. Ayon sa mga ulat mula sa Arab media, kabilang sa mga tinamaan ang punong tanggapan ng Houthi Political Bureau sa Sana'a, pati na rin ang mga imbakan ng armas at mga launch sites ng missile. Sa pahayag ng Houthi Ministry of Health, iniulat ang 13 na nasawi at 9 na sugatan dahil sa mga pag-atake. Ngunit ayon sa mga opisyal ng Amerika, ang mga target ay kinabibilangan ng radar systems, air defense systems, missiles at UAVs. Makalipas naman ng 4 na oras ay naiulat ang karagdagang pag-atake ng United States sa mga probinsya ng Saada sa northern Yemen, malapit sa hangganan ng Saudi Arabia, sa Damar sa timog ng Sana'a at sa Al-Baida na nasa gitnang bahagi ng bansa. Ang tensyon sa pagitan ng United States at mga Houthi ay tumindi matapos magbanta ang mga Houthi na muling sasalakayin ng Israel at mga barkong Israeli kung hindi papayagang makapasok ang tulong pang-humanitarian sa Gaza Strip. Ayon sa mga pahayag ng Amerika, ang mga pag-atake ay nagsisilbing babala sa Iran at upang muling buksan ang mga shipping routes sa Red Sea. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Pangulong Donald Trump na inutusan niya ang mga pag-atake laban sa mga Houthi dahil ayon sa kanya, itinatag ng Iran ang mga Houthi na ito na nagpapaputok ng mga missile sa mga American airplanes at tinatangkang saktan ng ating mga sundalo at kaalyado. Ang kanilang walang tigil na pag-atake ay nagdulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa United States at sa pandaigdigang ekonomiya at inilalagay sa panganib ang buhay ng mga inosenteng tao. Hindi natin palalampasin ang mga pag-atake ng Houthi sa mga barkong Amerikano. Gagamit tayo ng matindi at nakamamatay na puwersa hanggang makamit natin ang ating layunin. Direktang binalaan ni Trump ang mga Houthi at sinasabing, tapos na ang oras ninyo at ang mga pag-atake ay dapat tumigil ngayon. Kung hindi, babagsak ang impyerno sa inyo. Sa kasalukuyan ay nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon at inaasahang magpapatuloy ang mga military actions ng United States laban sa mga Houthi hanggang sa matigil ang kanilang mga pag-atake. Habang patuloy ang tensyon sa rehiyon, naghahanda naman ang Israeli Air Force para sa posibleng pag-atake mula sa mga Houthi ng Yemen. Itinaas nila ang alert level ng kanilang air defense systems bilang paghahanda sa mga posibleng missile at drone attacks. Ayon sa mga ulat, ang mga kamakailang pag-atake ng United States sa Yemen ay inaasahang magpapatuloy ng ilang araw. Depende sa magiging tugon ng mga militante, maaaring lumawak at tumindi pa ang mga operasyong ito. Kaugnay pa rin nito, may mga ulat mula sa Arab media at mga intelligence agency na ang mga Houthi ay nagtangkang magpuslit ng mga bahagi ng hydrogen fuel cell mula sa Iran patungong Yemen. Kung magtagumpay ito ay magkakaroon ng malaking technological advancement ang mga Houthi dahil ang kanilang mga drone ay magiging mas mahirap matukoy, makakalipad ng mas malalayong distansya at makakapagdulot ng mas malaking pinsala sa kanilang mga suicide missions. Sa Gaza Strip naman ay inatake ng IDF ang isang teroristang grupo sa Beit Lahia noong Sabado. Ang grupong ito ay binubuo ng mga drone operators na nagtatangkang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga posisyon ng IDF para sa mga susunod na pag-atake. Kabilang sa mga napatay ay isang teroristang kilalang lumahok sa massacre noong October 7, 2023
laban sa mga Israeli. Mga isang oras bago ang pag-ataking ito ay tinarget din ng IDF ang isang grupo ng mga terorista na nagtatangkang magtanim ng pampasabog malapit sa mga puwersang nag-ooperate sa Nahal Oz Corridor sa gitnang bahagi ng Gaza Strip. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil noong March 18, 2025 ay muling nagsagawa ng malawakang airstrikes ang Israel sa Gaza na nagresulta sa pagkasawi ng mahigit 400 Palestinians, kabilang ang maraming kababaihan at bata. Ang mga pag-ataking ito ay nagwakas sa isang tigil putukan na umiiral mula January. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang mga aksyong ito ay simula pa lamang ng kanilang layunin na wasakin ng Hamas at palayain ang mga bihag na Israeli. Ang paglabag sa tigil putukan ay nagdulot ng malawakang pagkondena mula sa iba't ibang bansa at organisasyon, kabilang ang United Nations, Germany, Saudi Arabia at Turkey. Nananawagan ng agarang tigil putukan. Subalit ang muling pagsiklab ng labanan ay nagdulot ng pangamba para sa kaligtasan ng mga natitirang bihag na hawak ng Hamas. Ang mga pamilya ng mga bihag ay nagpahayag ng kanilang pagkabahala at nanawagan sa gobyerno ng Israel na ipagpatuloy ang negosasyon upang matiyak ang ligtas na pagpapalaya ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga pag-atake ay naglagay sa mga bihag sa mas malaking panganib at nagpalala sa humanitarian crisis sa Gaza. At bilang tugon sa mga banta ng Houthi rebels na sasalakayin ng mga barkong dumadaan sa Red Sea, nagsagawa ang United States ng serye ng airstrikes sa Yemen. Tinarget ng mga pag-atake ang mga leader ng Houthi at mga missile launcher bilang bahagi ng mas malawak na kampanya upang pigilan ang mga pag-atake sa pandaigdigang paglalayag. Binigyang diin ni Pangulong Donald Trump na pananagutin ng Iran sa anumang pag-atake ng mga Houthi at nagbabala ng matinding kahihinatnan kung magpapatuloy ang mga ito. Noong namang January 22, 2025 ay pinalaya ng mga Houthi rebels ang 25 na tripulante ng barkong Galaxy Leader matapos ang 14 months na pagkakabihag. Kabilang sa mga pinalaya ang mga marino mula sa Pilipinas, Bulgaria, Romania, Ukraine at Mexico. Ang pagpapalaya ay itinuturing na isang hakbang tungo sa pagpapabuti ng relasyon sa bagong administrasyon ng United States at bilang suporta sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Gayun din naman, ayon sa mga eksperto ng United Nations, ang mga Houthi rebels ng Yemen ay nag-evolve mula sa isang lokal na armadong grupo patungo sa isang makapangyarihang military force sa tulong ng Iran, mga armadong grupo sa Iraq at mga militante ng Hezbollah sa Lebanon. Ang suporta mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at Hezbollah ay nagbigay daan sa mga Houthi na mapabuti ang kanilang mga kakayahang militar, kabilang ang paggamit ng mga bagong ballistic missiles. Simula din noong November 2023 ay nagsagawa ang mga Houthi ng sunod-sunod na pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Red Sea. Ang mga pag-ataking ito ay nagresulta sa pagbaba ng 1.3% sa pandaigdigang kalakalan sa pagitan ng November at December 2023. Maraming shipping companies ang napilitang baguhin ang kanilang ruta upang maiwasan ang Red Sea na nagdulot ng pagtaas sa gastos ng paglalayag. Bilang tugon sa mga pag-atake ng mga Houthi, bumuo ang Estados Unidos ng Operation Prosperity Guardian, isang multinational naval coalition na naglalayong labanan ng mga pag-atake sa Red Sea. Kabilang sa koalisyon ang United States, United Kingdom, Australia, Bahrain, Canada, France, Italy, Netherlands, New Zealand, Norway, Seychelles at Spain. Layunin ng koalisyon na tiyakin ang kaligtasan ng paglalayag sa rehiyon at pigilan ang mga pag-atake ng mga Houthi. Ngunit ang mga aksyon ng United States laban sa mga Houthi ay nagdulot ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Habang patuloy na sinusuportahan ng Iran ang mga Houthi, nagbabala si Pangulong Trump na pananagutin ng Iran sa anumang pag-atake ng mga Houthi. Ang sitwasyon ay nagdagdag sa komplikadong dynamics ng rehiyon na may posibilidad ng karagdagang eskalasyon. Ang muli namang pagsiklab ng labanan sa Gaza at ang mga pag-atake sa Yemen ay nagdulot ng malawakang pagkondena mula sa international community. Maraming bansa at organisasyon ang nanawagan ng agarang tigil putukan at pagpapatuloy ng mga negosasyon. Samantala, isang kapapasok lang na balita ang gumulat sa marami. Ito ay sapagkat matapos ang halos 2 buwang tigil putukan ay muling sumiklab ang digmaan sa Gaza Strip ng walang babala. Mula madaling araw ng Martes 2:20 AM ay sunod-sunod na pag-atake mula sa Israeli Air Force ang tumama sa iba't ibang bahagi ng Gaza.
Ayon sa mga ulat mula sa mga international media, ay daan-daang fighter jets ng Israel ang bumomba sa mga tinatawag nilang target ng Hamas, kabilang ang mga gusali, tunnel, warehouse at headquarters ng grupo. Isa itong pinakamatinding offensive operation mula nang magsimula ang sagupaan noong nakaraang taon. Ngunit hindi lang ito basta airstrike dahil ayon sa ulat ng Gaza Health Ministry, higit 400 ang nasawi, kabilang ang 174 na bata at 94 na kababaihan. At mahigit 560 pa ang sugatan dahil sa mga pagsabog. Marami sa mga nasawi ay sibilyan na walang kinalaman sa labanan, mga pamilyang natutulog, mga batang walang muwang, at mga ina na nagtatangkang iligtas ang kanilang mga anak sa gitna ng gyera. Isa itong trahedya na muling nagpapakita ng matinding epekto ng labanan sa mga inosenteng Palestinians. Kapapasok lang din na impormasyon mula sa IDF. Kinumpirma nilang kabilang sa mga napatay sa mga pag-atake ang matataas na opisyal ng Hamas, kabilang si Issam al-Daalis, ang Prime Minister ng Hamas sa Gaza, pati na rin sina Mahmoud Abu Watfa, Direktor General ng Interior Ministry ng Hamas, Bahjat Abu Sultan, pinuno ng Internal Security Apparatus ng grupo, at Ahmed Omar Al-Hatta, Justice Minister ng Hamas. Hindi pa malinaw kung ilan pang opisyal ng Hamas ang napatay, ngunit ayon sa Israel, ito pa lang ang simula ng mas matinding offensive. Bukod sa Gaza, inatake rin ng Israeli Air Force ang mga pinaghihinalaang weapons depot ng Hezbollah sa Lebanon at military sites sa Syria, partikular ang mga pinagkukutaan ng mga Iranian-backed militias. Isa itong senyales na handang lumaban ng Israel hindi lang sa Gaza, kundi pati sa iba pang grupo sa rehiyon. Ayon naman kay Netanyahu, hindi titigil ang Israel hanggang tuluyang mawasak ang Hamas. Dagdag pa rito sa isa pang bagong pahayag mula sa opisina ng Prime Minister ng Israel, Benjamin Netanyahu, sinabi niyang, mula sa sandaling ito, ang buong puwersa ng Israel ay ipatutupad ang aming plano upang tuluyang wasakin ang Hamas. Hindi titigil ang aming operasyon hanggat hindi na sila muling magiging banta sa Israel. Ito ang aming tugon sa patuloy nilang pagtanggi na palayain ang mga bihag. Ayon sa mga ulat mula sa Jerusalem, mahigit 100 pa rin ang hawak na bihag ng Hamas at maraming pamilya sa Israel ang galit na galit sa gobyerno dahil sa matagal ng pagkaantala ng pagpapalaya sa kanilang mga mahal sa buhay. Para sa marami sa kanila, hindi sapat ang diplomatikong negosasyon o digmaan na lamang ang tanging paraan upang mabawi ang mga bihag. Isa pang bagong impormasyon mula sa mga intelligence sources lumabas na sa nakalipas na linggo ay nakita ng IDF na muling naghahanda ang Hamas para sa panibagong serye ng pag-atake. Sinubukan pang hadlangan ito ng Israel sa pamamagitan ng diplomatikong negosasyon sa Cairo, ngunit matigas ang paninindigan ng Hamas at tuluyang tinanggihan ang anumang alok para sa pagpapalaya ng mga bihag. Matapos ang paulit-ulit na pag-uusap ay napagtanto ng Israel na wala nang saysay ang negosasyon. Ayon sa isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Israel, hindi natin maaaring hayaang lumakas pa ang Hamas. Ang natutunan natin sa October 7 ay kapag hindi natin sila pinigil ngayon, mas malala ang mangyayari sa hinaharap. Samantala, isa namang pahayag mula sa Hamas ang nakalap kung saan mariin nilang kinondena ang panibagong atake ng Israel at sinabing, ang mga pag-atake ng Israel ay isang patunay ng kanilang terorismo laban sa mga mamamayang Palestinians. Panahon na upang ang buong mundo ay kumilos laban sa pananakop at pang-aapi. Dagdag pa ng Hamas, patuloy nilang ipaglalaban ang Gaza at hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang kanilang layunin na palayain ng Palestine. Naglabas din ng pahayag ang Iran, Lebanon at iba pang bansang kaalyado ng Hamas na nagsasabing dapat huminto ang Israel sa kanilang offensive operation bago pa sumiklab ang mas malawakang digmaan sa buong Middle East. Ayon naman sa United Nations kung saan mariin nilang kinondena ang mga pag-atake at sinabing ang patuloy na offensive ng Israel ay hindi lamang isang labanan laban sa Hamas, kundi isang malaking trahedya para sa mga inosenteng sibilyan. Maraming bata, kababaihan at matatanda ang apektado. Kailangan nating itigil ang karahasang ito bago pa lumala ang humanitarian crisis. Ayon pa sa mga ulat mula sa iba't ibang aid organizations, kakulangan na ng pagkain, tubig at medikal na supply sa Gaza at kung magpapatuloy ang offensive operation ng Israel, ay posibleng mas maraming sibilyan pa ang mamamatay hindi lang sa mga bomba kundi sa gutom at sakit. Samantala, habang patuloy ang offensive, hindi rin tahimik ang sitwasyon sa loob mismo ng Israel.
Maraming Israeli ang sumusuporta sa matinding military operations, ngunit mayroon ding mga grupo na naniniwalang mas mabuting dumaan sa negosasyon upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Ayon sa isang demonstrator sa Tel Aviv, hindi natin malulutas ang problemang ito sa pamamagitan ng digmaan. Paulit-ulit na itong nangyayari at sa huli ay parehong panig ang talo. Ngunit para sa mga pamilya ng mga bihag, ang sagot ay malinaw. Walang kapayapaan hanggat hindi ligtas ang aming mga mahal sa buhay. Subalit ano naman kaya ang susunod na hakbang? Isang bagong impormasyon mula sa IDF kung saan nagbigay ng senyales ang Israel na posibleng lumawak pa ang offensive sa mga darating na araw. Ang tanong ngayon ay hanggang saan kaya hahantong ang digmaang ito? Magiging hudyat ba ito ng mas malawakang labanan sa Middle East? Mauuwi ba ito sa panibagong digmaan na kinasasangkutan ng Iran, Lebanon at iba pang bansa? O may pagkakataon pa para sa isang panibagong ceasefire bago tuluyang mawasak ang Gaza? Isa lang ang tiyak, ang mga susunod na araw ay kritikal para sa hinaharap ng Israel, Palestine at buong mundo.